Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Tuloy tayo sa 21.
Low sound check. Praise. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga. Tayo po'y magsitayo sa umagang ito, maging sa mga nakatungay po sa atin online. Mapagpalang umaga po. Samahan niyo po kami sa panambahang ito at tayo'y magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa panibagong buhay at pag-asa na pinagkaloob mo sa amin. Purihin ka, sambahin ka. Dakilain ang iyong pangalan, aming Panginoong Hesus. Parangalang ka, banal na Espiritu, sa patnubay at gabay mo sa amin. Patawad po, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga naisip na salita laban sa iyo, laban sa aming kapwa. Forgive us, O Lord, for all our sins. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, hindi karapat dapat sa ito, Panginoon. At Lord, linisin mo kami sa umagang ito, Panginoon. Change us, O Lord, from glory to glory. Ganun din, Lord, nagpapatawad din kami, Panginoon, sa mga nagkasala sa amin, sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, Panginoon, na nakatampuhan namin, Panginoon, nakaalitan, O Lord. Nagpapatawad po kami, Panginoon. Lord, give us a humble heart, na kami na mismo, Panginoon, na makipag-ayos, makipag-reconcile sa mga nakaalitang ito, Panginoon. It's about time, O God, na kami, Panginoon, ay yung patuloy na patawarin at ang habag at grasya mo, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa aming mga buhay. Maging, Lord, sa mga kapatiran naming wala pa rito, Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Nisin mo ang kanilang daraanan upang makasama namin sila sa papupurit pagsamba sa iyo. Ganun din, Lord, sa mga tatayo sa harapan, nagagamitin mo, Panginoon, yung karunungan mo, Lord, ang sumakanila, Panginoon. Maging sa iyong mga ensahero, Panginoon, sa umagang ito, patuloy mo siyang gabayan, Panginoon. Give him boldness and courage, O God, na mai-deliver, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. Na alam namin, O God, na ito'y hihiwa at susugat sa aming mga damdamin, Panginoon. Dahil patuloy mo kang tinuturuan, ituwid, itama, Panginoon, ang landas ng iyong katwiran. Kaya't maraming salamat po, Ama, maging sa mga music team, Panginoon, na mangunguna sa amin sa pag-aawitan, Lord God, ang karunungan, ay patuloy na sukman nila, Panginoon, upang madala nila kami, Panginoon, sa pinakamataas na antas na magpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aawitan. Maraming salamat po, O Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong umagang ito, Panginoon, at ikaw, Lord, ang maitaas. Ikaw lang, Panginoon, ang maluwalhati sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. We are here to give praise. We are here to thank. We are here to bless the Lord our God. Amen po ba? Nasa pangalawang linggo na po tayo ng taong 2024 at napakasarap na tayo pong lahat ay nagkakatipon-tipon sa iisang hangarin. Tayo'y magbigay ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Today is the day that the Lord has made and we're going to rejoice and be glad. Amen! Umikot po tayo as we sing this first song, this new song, at makapagbigay po tayo ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus.
Your mercies are new, they never fail, and all your promises are true today. Your power displayed will not be restrained. Our God, you reign. With one voice we proclaim, you are faithful. You have been so gracious. Through the storms, our refuge, we find our strength in you, Lord. In you we are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail. Believe in this truth today. 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 We'll leave out this truth today. Today, your spirit will guide and open thine eyes, that they may see there is no greater love but Christ today. As always you've been, forever you'll be the one who saves. Jesus, there's no other. You are faithful. You have been so gracious. Through the storms, our refuge, we find our strength in you, Lord. In you we are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail. We'll leave out this truth today. Sabihin po nating lahat, Faithful, you have been so gracious. Through the storms, our refuge, we find our strength in you, Lord. In you we are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail. Believe in this truth today. Today, we'll shout out this truth today. Amen sa lahat po ng pinagdadaanan natin sa mga katagumpayan o minsan po sa mga suliranin at kasawian. God is always there. He is our sovereign God, the powerful God na tutugon po sa ating pong mga pangangailangan. Amen po ba yun? Ito pong susunod na awitin natin, pinapakita po dito yung kapangyarihan ng ating Panginoon na wala po tayong magagawa kung hindi dahil sa tulong at awa at habag ng ating Panginoon. Because He is our God, He is the powerful God, He is our Savior, He is God alone. Amen po? You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent
that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are not alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. We sing, you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. A God alone. You are on your throne. You are God alone. Sabihin po natin, you're unchangeable, unshakable. You are unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're God alone from before time began. You are on your throne. You are God. He is the powerful. He is the almighty, the omnipotent God from the good times and bad. You are on your throne. We'll lift the name of Jesus on high as we sing. You are God alone from the golden began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Truly, Lord God, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa aming mga buhay. Ikaw ang aming tagapagligtas, noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. And so, Lord, sa oras na ito, tinataas namin ang aming mga puso, ang lahat ng mga concerns namin, our prayer petitions, O Lord. Hold you
the veil tore before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again, and you have no rival. You are the God alone, now and forever. Now and forever, God, you reign, and yours is the kingdom, yours is the glory, for yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus. We call on your holy name, your mighty name. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom and the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. We call on the name of Jesus, the name of Jesus Christ, my King. Nothing comes down. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. We call on your name, O Lord, the name above every name, our Savior, our Lord, our King. Jesus, we give you praise and glory. Amen and amen. Amen. Napakasarap nga po talagang magpuri sa Panginoon, lalo na sa sama-sama tayong mga kakapatiran na nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayong makinig sa salita ng Diyos? Hinihiling ko lang po na paki-silent mode na lang po natin ang ating mga cellphone or paki-vibrate po para po hindi tayo nakaka-disturb po sa ating mga katabi. Sige po, ipanalangin po natin ang ating pastor. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, muli kami makakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita na tunay nga, Lord, na titimo sa aming mga puso, Panginoon. At Lord, dalangin namin sa aming pastor na ito, Panginoon, na lingkod mo, na patuloy, Panginoon, kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, ang patuloy mong pagkaloob sa Kanya, Panginoon. Nasa kalagayang tao pa rin siya, Panginoon, ang hihina, napapagod, Panginoon. Kaya patuloy namin siyang itinadalangin sa iyo, kalakasan niya, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo. Apart from you, Panginoon, He can do nothing, O God. Kaya sa Kanya, Panginoon, ang inaasa, Panginoon, lamang niya sa iyo, O Lord, ang Kanyang kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala sa Kanya, maging sa Kanyang pamilya, Panginoon. At ang mga salita mo, O Lord, ay patuloy na maging kalakasan namin, sandigan namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Naririnig niyo po ako sa likod? Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Lalo na po sa ating mga online audience. Pinagpalang umaga po sa lahat ng tumutunghay sa atin pong online and on-site preaching at ang worship service po natin ngayon. Alam niyo mga kapatid, huwag nating aalisin sa ating puso
Yun pong sinabi ni Jesus sa Mateo 16:24. Napakahalaga nun kapatid. Sana po pagbulay-bulayan, itanim natin at patuloy natin pong i-memorize po yan. Yun pong mga talata ng Biblia, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan pong itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yan po ang theme verse natin for 2024 para lahat ng gagawin po ng isang mananampalataya, hindi masasayang, hindi humawawalan ng kabuluhan. Kung nais po nating sumunod kay Jesus, napakahalaga po na itakwil natin ang ating sarili. Hindi po yung atin pong sarili, hindi na natin naaalagaan. Ang ibig sabihin na itakwil natin ang ating sarili, yung mga lust of the eyes, sinabi kanina ni Brother Bong, lust of the flesh, pati na rin po yung pride of life. Yan po ang pinatatakwil sa atin. Pasanin natin ho yung ating sariling krus. Si Kristo nga ho nagpasan eh. Minsan tayo ho, mga deboto, lalo na nung nasa dating pananampalataya po tayo, mapunasan lang natin yung imahin, talagang magpapakamatay tayo, nandun yung debosyon natin. Naroroon po kahit magsiksikan ho, tayo ho mahimatay, basta naipunas lang natin. Dapat ganun din ho yung ating pagtatakwil sa ating sarili, yung pagpasan natin sa ating krus, at yung pagsunod po kay Jesus. Kaya po, sabihin nga natin, krus ni Jesus. Ayan. Diyan po nagsimula yung ating tema na kinuha natin sa Mateo 16:24. Krus ni Jesus, kabanalan, yung runong, yung ugnayan, at yung sigasig po ni Jesus, napakahalaga po niyan. Kaya po doon po sa unang 3 buwan na atin pong hinihimay-himay at pinag-aaralan, ito po ay may kinalaman po sa kabanalan. Kung nanonood po kayo ng mga Bible studies natin, may mga tila kabanalan na akala ng tao po, abot po sa standard ng Diyos. Doon po sa mga kababayan natin, hinahangaan ko po yung kulturang Pilipino na nagtitipon-tipon tayo dyan po sa Quiapo at tayo ho talaga once every January po pumupunta dyan. Pero yung kultura ng pagkakaisa mahalaga, pero yung pananampalataya ho, tignan natin po kung nakasalig po sa Bible. Kasi kung di po nakasalig po, mas mananaig po ang aral ni Kristo kaysa sa kultura ng tao. Can we say amen? Hallelujah. Kahit na sabihin natin, nakagisna na namin po yan yan ho, pastor, hindi pa kayo pinapanganak, nagpupunta na kami dyan. Pero gusto ba ni Jesus yung ginagawa natin? Kasi baka akala natin, banal po yung ginagawa natin, pero dun po sa liwanag ng salita ng Diyos, kasuklam-suklam po. Alam po, ang preaching po natin ngayon, umaga na ito, binigay ng Panginoon, may kinalaman po sa landas po tungo sa kabanalan. At ito po, makikita natin mamaya, nung isinasaayos ng Diyos ang panibagong langit, ang panibagong lupa po, pinakita po doon, ano yung magiging landas ng tao para po siya ay maging banal at makaabot siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Well, sa atin pong pag-aaral ng kabanalan, ang kabanalan po hindi po perfect life. Ang kabanalan po hindi po perpekto, walang sala, at buhay po na talagang hindi makabasag pinggan. Ang sinasabi nating holiness po is that you recognize that you are a sinner, tinalikuran ninyo yung lahat ng uri ng kasalanan po, at kayo po'y nagsisisi deep inside. That you are dependent not on yourself, but on what the Lord Jesus Christ has done in the cross of Calvary. Amen po ba? Yun po ang tunay na kabanalan. Pag na-realize natin, nothing on my hands I bring, and only on the cross I cling. Dumating sa iyo ang kaligtasan, kapatid. Kasi kung marami pong plus-plus po yan, mapapahamak ka. Ano yung mga plus-plus? Maliligtas ako, pastor, dahil mabuti ako. Ex yan, kapatid. Impyerno ka niyan. Mapupunta ako sa langit dahil ako'y gumagawa po ng kabutihan. Ano pong sabi ng Isaiah, chapter 64, verse 6? Ano mang kabutihan na nagagawa natin ay pawang maruming basahan. At pag maruming basahan, hindi yan makakaabot sa langit. Ang aking pong pananaw dyan, pastor, banal ako dahil miyembro ako ng church, miyembro ako ng iglesia. Bakit ho? Hindi po sa organisasyon nakabase kaligtasan. Ako po, pastor, kaya po ako maliligtas, naniniwala po ako na hindi ako lumabag sa utos ng Diyos. Patay ka, kapatid.
Ang tunay na kabanalan, inaamin niya na siya'y makasalanan, tinitignan niya yung sarili niya na siya po ay walang kakayanan, at ang buong pananampalataya niya nakalagak ngayon kay Jesus at sa ginawa po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. I would like you to read Isaiah chapter 35. Ito pong nasa nasa screen po natin. Napakaganda po ng konteksto po nito. Pinapakita po dito ni Isaiah ang bagong langit. Doon po sa bagong langit, wala nang awayan. Yung mga maiilap po na mga hayop, magiging maamo. Yung lahat po ng mga katigangan yung dryness ng desert, magkakaroon po ng tubig, magkakaroon po ng mabungang mga puno. At ito po'y pinapakita niya sa mga mangyayari po, sa mga hinirang at lahat po ng mga tinawag ng ating Panginoong Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya dito makikita natin, kapatid, yung pong kahalagahan po ng pagiging tunay na banal. It's not on your works, it's not on your own merit, it's not on your church membership, at lalo't hindi po sa sarili nating kakayanan. Kaya po ano pong sabi ng Isaiah dito po sa 35:8 hanggang 10, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Pwede po natin sabihin, landas ng kabanalan. Praise God. Ano po yung landas ng kabanalan? Sabi po dito, sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalangan at ang mga hangal. Sino po hindi makakapasok sa landas ng banal? Ang makasalanan at ang hangal. Verse 9, walang leon o mababangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Para sa ang landas ng kabanalan? Sa mga tinubos. At, ang sabi po dito, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Kaya po doon po sa loob ng landas po ng kabanalan, wala hong kalungkutan dyan, kaligayahan yung ihahatid sa atin diyan. At ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakilan paman. Isaiah 35:8 hanggang 10. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa lahat ng mga aral po na ito. Sa paghihimay-himay namin po nito, ang banal na Espiritu po magbigay ng karunungan, magbigay ng kaunawaan, upang ang lahat ng mga salita mo ukol sa landas ng kabanalan ay amin pong maunawaan. Makasalanan po kami, Ama. Humihingi po kami ng amin pong pagpapatawad na sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy ang isang buong linggong nagawa namin po ng pagmamapuri, lahat po ng pagmamataas, lahat po ng hindi tamang mga gawain po, ay patuloy namin pong mapasalamatan at mabigyan po namin ng patuloy po, Panginoon Diyos, na pagsunod po sa habag at awa niyo po. Kaya maraming salamat po. Ang lahat ng amin pong hinihiling na ito ay nakasalig po sa inyo pong magagawa sa aming buhay. Thank you for the forgiveness of our sins. Maraming salamat po sa lahat po ng inyo pong pag-iingat at pagpapatnubay sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabihin ko lang sa tumatawag yung Shopee. Kasi ako po'y kinukulit dito ng pasensya na po nung Shopee. Okay po, purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi ko, akala ko po, tunog ng tunog sa kamay ko, pagkita ko Shopee. May in-order nga pala ako. Hindi ko alam na darating ng linggo. Akala ko mga weekdays yun Salamat po sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya po, dito po sa atin pong mga pag-aaral na ito, makikita natin ngayon yung napakagandang landas ng kabanalan ng Diyos. Uulitin ko po, ang kabanalan po, hindi yung perfect life Ang banal na tao po, may contentment siya kasi alam niya po yung ginawa ni Kristo in the cross of Calvary. Kaya po ang isang taong banal, nandun yung kagalakan sa puso niya. Magkakaroon ng birthday party, kakain siya, walang restriction, kapatid. Bagaman ang sabi ng Bible, maging katamtaman ang lahat ng inyong bagay na gagawin. Pero hindi yan magdadalamhati na nakakain ako ng bawal, nakakain ako ng ganito. Kasi where the Spirit of the Lord is, there is always freedom. Pinalaya na po tayo ng Espiritu ng Diyos kung saan man po tayo naroroon. Kaya mga kapatid, ang tunay na banal po, hindi po yung dapat hindi ko nagawa ito, dapat ito hindi ko nagawa, ito dapat nagawa ko. Uulitin ko lamang po Sino man ang tumutupad
sa kabuuan ng kautusan, ngunit natatalisod sa isa, ay natatalisod sa kabuuan ng kasulatan. That has always been my premise now, bawal kumain ng ganyan. Dapat para perfect papasok ka sa langit, hindi ka nagalit, hindi ka nakapagmura, hindi ka nakapagsinungaling, which is impossible. Kaya nga pag marami tayong mga restrictions ng ganyan, nawawala yung joy of salvation, yung Holy Spirit sa atin. Tignan nyo ang sinasabi ng Bible, iisa-isahin natin yan. Sabi kanina, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ano po yung landas ng kabanalan? Number 1, tignan nating mabuti. Pag tayo po'y hangal, hindi po mura yan, ibig sabihin sa English po niyan, full. Wala tayong karunungan. Yun pong hangal, hindi ho yan landas ng kabanalan. I have a lot of friends who are atheists. Ang dami kong mga estudyante po na kung sa standard ng Bible, talagang masakit magsalita ang Biblia. Ang sabi ng Diyos, sabi po ng Psalms chapter 14, verse 1, ang sabi ng walang Diyos sa kanyang puso, na isang mangmang, there is no God. The fool said unto his heart, there is no God. Kaya ang lahat ng landasin na kanyang ginagawa, puro kasamaan. Pag inalis natin ang Diyos sa buhay natin, chaos po mangyayari. Pag tayo po ay tinaguri ang hangal, hindi tayo makakapasok sa landas ng kabanalan. Sabi po ng aklat po ng Psalms, chapter 53, verse 1, sinabi ng walang Diyos sa kanyang puso, gagawin ko ang lahat ng kabuktutan. Bakit ang taong walang pananalig sa Diyos ay hangal. Psalms chapter 14 verse 1, Psalms chapter 53 verse 1. Pag wala tayong Diyos sa buhay natin, tayo po tinatagurian ng Bibliang hangal. Kaya nga ang sabi ng Isaiah chapter 35 verse 8, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan, sino po? Una, ang makasalanan. Sabi po nung isang nagtatanong tungkol po sa kasalanan, ibig sabihin hindi ho tayo banal lahat. Kasi ang sinasabi pong kasalanan sa Biblia, sino man na makasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. At ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. And I know, dito po sa loob ng church na ito, sino po ang hindi sumasalangsang sa utos ng Diyos? Wala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kung gagamitin natin na, Pastor, hindi pala tayo makakapasok sa landas po ng kabanalan. Kasi sabi ng Bible, sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan. Alam niyo mga kapatid, kung yan ang pagbabasihan natin without understanding the whole context of the Bible, sabi po ng Santiago 2:10, sino man ang gumagawa ng kabuuan ng kautusan, ngunit natitisod sa isa, ay natitisod na sa kabuuan. Sabi ko nga sa inyo, if you will say, hindi tayo kakain ng dinuguan para maging banal ang church na ito, make sure hindi titingin ng may kahalayan nito. Hindi ka na magagalit kahit kailan, which is impossible. Hindi ka na makapagmumura ng biglaan, hindi ka na makakapagsinungaling. And sabi po ng aklat ng Bilang 23:19, lahat ng tao'y sinungaling at si Yahweh lang man ang nagsasabi ng totoo. Ibig sabihin po, yung tinutukoy po na kasalanan dito, yung pagsalangsang natin dun po sa mga mabibigat na kasalanan. Pero mga kapatid, once you have realized your weakness and you rely on the Lord Jesus Christ, nagiging banal po tayo, not on our own merits. Yan po yung dapat natin pong pag-aralan sa Biblia po. Ang tawag ng doktrina ng Biblia niyan, atonement. Atonement, kapatid. Hindi ka man naging mabuti sa mundo na ito, but you have placed your trust in the Lord Jesus Christ, bababa yung habag. Kaya po, nakakalungkot lahat ng churches na nagsasabi, maliligtas tayo sa mabubuting gawa. Mapapahamak po sa impyerno yon, kapatid. And usually napakalaking churches niyan, napakalaking mga iglesia po niyan, kapatid. At alam nyo po, nagbibigay ng palatandaan ng Diyos, alam nyo po yung mga church na tunay, hindi naman binibigyan ng pansin masyado yung mga pastor.
yung mga pastor po doon, paglabas ho, sasakay na ng jeep, uuwi na. Pero pag ang church ninyo, ang mga pastoro, dakilang sugo, nako, mag-ingat na po kayo dyan, papahamak po kayo niyan. Yun po bang pagpapalit ng leader nila parang North Korea, no ho? Mula po sa lolo, sa tatay, sa anak. Huwag kayong magagalit sa akin. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabi yan sa inyo. Pag ganyan ho, yung pagpapalit ng liderato sa church, mula po sa lolo, sa anak, hanggang sa ama, kulto kayo, mapapahamak kayo sa impyerno, kapatid. Because it's not all about church membership. Kung titignan nyo nga ho yung sinasabi ng Biblia ang sabi ho, yung makasalanan, hindi ho makakapasok sa landas ng kabanalan. Totoo po yon. But there is an atonement for the sins. Kasi nung sinulat ito po yung proper context, ano ho. Nung sinulat ni Isaias yan, hindi pa dumadating yung Kristo Pero nung dumating na sa panahon natin ngayon, kapatid, hindi na po tayo kinakailangan po na talagang completely matupad mo po yung utos ng Bible. Bakit po? Wala ho makakatupad ng completely 100% na utos Ulitin ko po ang sabi po ng unang Juan 3:4, ang makasalanan po ay sumasalangsang sa utos, sapagkat ang kasalanan ay pagsuway sa utos ng Diyos. Pwede ho ba nating sabihin amen kung kayo'y makasalanan? Amen? Lahat tayo So ibig sabihin wala na tayong way sa landas ng kaligtasan po, sa landas po ng atin pong kabanalan. Meron. Because Jesus Christ was given to us. Ibinigay po si Kristo at dahil po sa pagbigay po ng dugo ni Kristo sa atin, ikaw ngayon ay papasok ngayon sa landas ng kabanalan. Kaya po kayo, don't worry much po, kapatid Halimbawa, inimbitahan po ako sa piyesta, dati takot na takot ako dyan. Baka inihain sa Diyos-Diyosan yan. Pati nga mga kaibigan kong Muslim po, minsan ini-invite po ako Sabi nila, oy, halal naman yan, halal. Ibig sabihin po, pagkain inialay po nila sa Diyos nila. Wala akong pakialam kung inalayin nyo sa Diyos nyo yan, basta ako gutom. Amen? Basta ako gutom, masaya akong kakain. Pinagpasalamat ko sa Diyos ko, si Jesus Christ. Mas makapangyarihan ba yung Diyos nyo? Nilehans ko yung pagkain, Lord. Masarap ito. Kebab ito, galing sa kaibigan kong Muslim. Halal daw sa kanila. Ako po, Panginoong Diyos, gutom na. I pray that you will cleanse this food. Kaya po yung Kristiyanong totoo po, yung banal, uuwi ng masaya. Amen? Wala tayong guilt po o yung conscience feeling po natin na, naku, kumain ako ng ganito, masama na. Kung ganun po gagawin ng Diyos sa atin, nakakakonsensya po, hindi tayo mapapalagay araw-araw. Marumi utak natin, marumi dila natin, marumi po budhi natin, marumi po nilalakaran natin. Di dapat ho, impyerno tayo lahat. It is only by the grace and the mercy of the Lord, that is why we were given eternal life. Pasok ka, kapatid. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, pasok ka sa landas ng kabanalan. Hallelujah. Sino po yung hindi papasok dyan, yung self-righteous? Yung maraming bawal ho. Baka mamalinin nyo dito sa church na to, hindi natin ini-encourage ang pangangalon niya Baka sabihin niya, wala na palang bawal sa Feast of Harvest. Pero yung maraming bawal bawal tumikim ng ganyan. Ang sarap-sarap po ng dinuguan, kapatid Meron sa akin nag-comment, Pastor, maiimpyerno ka sa ginagawa mo. Ito po, galing naman sa kulto May mga audience tayo na hindi natin kaparehan ng pananampalataya. Ba't naman ako maimpyerno? Kumakain kayo ng dinuguan. Sabi ko, nilalagyan naman namin ng puto. Naunawaan naman ng Diyos, lalong nagalit sa akin Pero alam niyo po yung pagkagalit ng ganon, yun po ang magpupunta sa iyo sa impyerno. Huwag tayong pikon. Sabi ko po, yung dinuguan, pag nilagay nyo ng puto, mauunawaan ng Diyos, masasarap. Hindi mo dapat niloloko ang salita ng Diyos. Ganyan. Sabi ko, itry mo, kapatid, masarap. Nilinis na ng Diyos po yan Kaya galit na galit sa akin. Ipapahamak ko daw po kayo. Hindi ko kayo ipapahamak, basta huwag kayong kakain ng isang talyasing dinuguan. Okay? Tumikim kayo ng kaunti. Ako'y naniniwala sa sinasabi ng Diyos where the freedom of the Lord is, where the Spirit of the Lord is, there is always freedom. Kaya yung mga minor po, mini-major ninyo, delikado yung kapatid. Kaya yung sinasabi po, hindi tayo makakaraan po pag makasalanan tayo at hangal. Definitely, pag hangal, meron ba ho rito hindi pa naniniwala sa Diyos? The fool saith in his heart, there is no God. Dalagang di kayo magiging banal. Alam niyo po ba, ako'y naniniwala talaga na may tunay na Diyos? Kayo po ba'y naniniwala na may Diyos? Minsan tayo, napaka-grumpy natin. Minabasa po akong artikulo
Sabi po nung artikulo doon, ito yung mga taong hindi namatay nung September 11 po, 2001. Bakit po hindi sila namatay? Unang-una, sabi nung isa doon, siya daw po na-traffic sa Manhattan. Ito po yung eroplano ng mga terorista binangga po doon sa Twin Towers. Galit na galit yung lalaki na ito dahil na-late po siya doon po sa traffic sa Manhattan sa New York. Kaya hindi siya nakapasok on time, absent po siya. Yung isa naman bumili ng bagong sapatos, namaga yung paa, imbis na pumasok, pumunta sa doktor, nagpakonsulta po. Galit na galit siya dahil bawas yung sweldo niya po eh. Napaka-stricto po sa New York, kapatid. Yung isa naman mga kapatid, yung anak niya biglang pinatawag sa eskwelahan. Meron daw mahalaga po na sasabihin yung principal, may ginawang kalokohan yung anak. Kaya hindi nakapasok si nanay dumiretso po roon. Ano po yung common point na sinasabi sa atin ng Panginoon? Pag hindi mo pa panahon, kapatid, at kung poprotektahan ka ng Diyos, kahit na sasabog yung building, ilalayo ka niya sa kapahamakan. Totoo ba ang Diyos? Can we say amen? Kaya huwag kayo magagalit pagka natatraffic kayo. May purpose yung traffic niyan, kapatid. Can we say amen? Huwag kayong magagalit po pag bigla nag-away kayong mag-asawa, may pupuntahan po kayo na party po, inililigtas kayo ng Diyos sa kapahamakan. Yun ang hindi natin naunawaan eh. Kaya nga sabi po ng Psalms chapter 14 verse 1, sabi ng mangmang, sabi ng hangal, walang Diyos, kaya hindi sila papasok sa langit. Tumingin ka lang sa bituin sa gabi po wala bang Diyos niyan? Tignan mo lang yung araw nasa beach ka. Bakit kaya umaapoy yung araw? Sino nagpapaapoy niyan? Bakit kaya yung mga planeta, na pag-aralan nyo yan, hindi nagbabanggaan, in perfect harmony, ibig sabihin may Diyos na nagpapanatili niyan, hindi pwedeng gawin ng tao yan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala sa Diyos, hindi ka papasok po sa landas ng kabanalan. Ikalawa, sabi po dito sa Isaiah 35:9, walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito lamang ay para sa mga tinubos. Sabihin nyo nga para sa tinubos. Yung tinubos yung nanampalataya kay Jesus. Kaya po, pag mabangis kayo, tingnan nyo po yung mga iba-ibang religious groups, ang babangis. Mabangis sa debate, mabangis po sa panghihingi ng mga pananalapi sa mga miyembro. Alam nyo po, dapat magpasalamat tayo sa Lord, nilagay tayo sa tamang church. Kayo kung ano yung pasya ng puso ninyo, hindi kayo dinidiktahan, pero may ibang church po, kapatid. Naku, huwag kayong magagalit para lang po sa kabatiran natin. Alam po yung yung monthly income ninyo. Gusto niyo ba gawin natin sa Feast of Harvest po yan? Alam po mga kapatid yung mga negosyo nyo po. At may auditor po sila, kino-compute na Gusto nyo ba, iutos ko kay Brother Raymond, computein na yung sweldo ninyo at ikakaltas na kagad hindi tayo ganun Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Pastor, ito po yung tinatch ni Lord, 5 piso. Di bahala ka, kapatid. But God loves a cheerful giver. Pero we are not going to dictate. Kaya pag tayo sobrang bangis. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Kristo, In Matthew chapter 10 verse 16, tayo kasing mga Kristiyano, para po tayong mga tupa sa gitna ng maraming mga asong gubat o mga lobo. Tupa tayo We are being sent in this world. Malulupit ang tao sa mundo na ito, kapatid. Kaya nga lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasi si Satanas maipit ka lang niyang pastor ka, sa isang pagkakasala, ulitin ko sagad hanggang buto kung gumanti si Satanas. Kaya sabi ng Biblia, maging matalino kayo katulad ng ahas at kayo po ay maging mabuti katulad po ng kalapati. You have to be wise as a serpent and innocent as a dove. Hindi po masama ang ahas Yung ahas po kasi representation siya ng demonyo sa Bible, Pero yung pong karunungan ng ahas, ang ahas isa sa pinakamarunong na hayop po yan Kailangan taglayin natin bilang mananampalataya. We have to be wise as a serpent, but innocent as a dove. Pagdating sa kasalanan, hindi tayo basta-bastang lumulusob, pero marunong tayo. Katulad ng ahas, alam niya kung saan siya mapapahamak, alam niya po kung saan siya mamamatay. Kaya bilang parang karunungan ng ahas, darating pa lang yung tukso, iisipin mo, pastor ako. Tapos may lumalapit sa aking babae, pag kinorner ka ni Satanas, iipitin ka talagang, iiyak ka kaduluduluhan, wala ka ng kapatawaran talaga.
Sa Diyos meron, ano ho? Pero sa tao, i-condemn ka talaga ng tao. Kaya maging wise tayo. Ay, hindi ko pagpapalit misis ko. Ko pagpapalit yung church na nagsisilbi ako. Ang ganda ng trabaho ko, halimbawa. Tapos may tuksong lalapit, I will be wise as a serpent. And I will be innocent as a dove. Kaya nga ho, sabi ng Bible, pag masyado tayong mabangis, lahat na lang, grab tayo ng grab. O, okay tong kasalanan na to, kunin ko tong kasalanan na ito. Ito'y para lamang sa mga tinubos, walang leon o mababangis na hayop na makakapasok sa landas po ng kabanalan ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong masyadong mabangis po. Ako po ang prinsipyo ko sa buhay, tingnan niyo po, hindi ganun ka-aggressive po yung aking drive sa church na ito na, mag-ano tayo, magre-recruit tayo, 12 dapat mag-e-extend kayo, 12 ulit, para mag-networking tayo lahat. Bilang ng Diyos lahat ng hinirang, kapatid. Hindi mo kailangan mag-networking po. Karamihan nga makukuha nyo dyan sa networking na yan, mga hindi tunay ho na mga mananampalataya. Pampadami lang ng church. Pero siguro naman, for 31 years, nandito pa rin kayo. Ako'y naniniwala ho, tinawag kayo ng Diyos, talaga hong pupunta na ho kayo sa buhay na walang hanggan. Can we say amen? Pwede ba naman 31 years na yan hanggang ngayon? May napala ka ba? Yumaman ka ba dito? Wala. Yumaman lang ako sa salita ng Diyos. Nakaupo ka pa hanggang ngayon. Ayan po yung mga tinawag ng Diyos, yan po yung mga hinirang na ng Diyos. Bilangin natin yung ating sarili. Wala pa yata tayo rito, mga 50 po hindi katulad ng church namin, mega church. Ang sabi ng Bible po, yung landas tungo sa kapahamakan, napakalawak ho. At yung mga aral po doon, mga kapatid, ituturo po sa inyo na madadaling bagay, ituturo po sa inyo, mas masaya rito, mas maganda rito, mas marami kang benepisyong makukuha, magiging mabangis po tayo. Kaya ang religion po, kapatid, uulitin ko po, ginagawa tayong mabangis ng relihiyon. Ginagawa tayong mabangis ng organisasyon. Ang tunay ho dapat nating panghawakan yung personal na relasyon. Can we say amen? Hindi ka po maliligtas ng iglesia mo pagdating ng Judgment Day. Si Kristo po, hahatulan ka, individually haharap ka. Naked. Wala kang dala-dala. Sasabihin mo pa po doon, excuse me, ako po'y miyembro ng iglesia ni Kristo. Hindi ka papansinin ho ni Kristo. Titignan ho ni Kristo kung talagang nilakaran mo yung sinasabi niya. Sino man ang gustong sumunod sa akin, kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Naganap ba sa buhay mo yon? Hindi ho, Lord. Ako po'y miyembro po ng iglesia. Patay ka, kapatid. Tatandaan nyo po, tayo hindi tayo nagkiklaim na exclusive. Outside the Peace of Harvest, marami pa pong Kristiyano. Can we say amen? Ang mga taga-CCF po, marami dyan Christian. Sa Jesus is Lord, maraming Christian po dyan. Pero yung nagkiklaim po, exclusive kami, lahat kayo, hindi kayo Kristiyano, kapatid, magsisi kayo. Ganun ang palatandaan, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord. Huwag kayong sasama sa ganon. Pag sinabi po, i-recruit ka na namin dito. Pero pagka binayolate mo yung mga sinasabi ng dakilang sugo, titiwalag ka. Hallelujah. Dahil pa ho yung Diyos, kung tinitiwalag po tayo. Kaya nga, kapatid, titignan nyo po, wala pong mabangis. Yung mga religious Pharisees, ang dami po niyan ngayon. Yung mga Sadiseo, yung mga banal, ang tingin sa mga sarili nila, mga bababangis na tao po yan. At hindi sila papasok sa landas ng kabanalan. Ikatlo po, sabi po ng Isaiah 35 verse 10, yung kalungkutan po, hindi ho sa landas ng kabanalan yan. Ano pong sabi ng Biblia? Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Kaya pala ganun ang Christian. Pagka pala po ikaw ay Kristiyano, ano man ang mga nangyayari, alam mo yon, nakapattern po yan sa plano ng Diyos. Hindi kami nagkatuluyan, pastor 11 years na kaming magkasintahan. Bigla na lang after po nakakita ng babaeng parang ahas, yung boyfriend ko po, iniwan ako, 11 years na kami. Rejoice. And again, I say rejoice. Kasi nilalayo ka ng Lord sa mga masasama pong tao. Mga kapatid, mas mahirap yan pagka nagkatuluyan kayo. Kaya yung isang Kristiyano na alam niyang may Kristo siya sa puso, banal yon. Ano man yung nangyayari sa buhay niya, hindi kami nagkatuluyan, ay, may purpose si Lord. Masaya pa rin ako. Basta ang gagawin niyo, huwag kayong hihinto sa pagpupuri, pagdalo sa simbahan, pananalangin. Can we say amen? Hallelujah.
Yung hindi dumadalo, yun ang talo. Pag tayo ho, patuloy na naglilingkod sa Diyos, nakikita, hindi ho kayo malungkot, tayo ho ay masaya. Sabi po ng Isaiah 35:10, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh. Tinubos tayo Malungkot ka ngayon? Na masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Sabihin nga ho natin, kaligayahan. Kinakanta natin, rejoice in the Lord always. Nakakita na po ako sa isang church, yung kanta nung ganyan ho, no? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ganun ba ho yung pag-awit niyan? Pagka ho inaawit natin, mga galak tayo, mga kapatid. Bakit ho siya hindi nagagalak? Baon sa utang. Oy kapatid, pag Christian ka, tinutubos ng Lord ho lahat ng utang natin. Everything works together for good. Kaya ho yung may mga utang na malalaki po dito, huwag kayong malulungkot. Kung susundin niyo po yung salita ng Diyos, sabi naman po ng Biblia, babayaran. Kaya po, hindi man po buo, pero yung 1,000,000 utang ko, kapatid, binabayaran ko naman 100 kada isang buwan. Matatapos ko din yan in God's time. Minsan ho, nakakita po ako sa SM, may isang kabataan ho, tatalon na. Sabi ko, ito yung mga pagkakataon, gustong-gusto ko po sana, nandun ako Tatalon yung kabataan. Nung tinatanong ng pulis, bakit ka tatalon? Kasi mahirap yung buhay. Malungkot po ba kayo dahil mahirap yung buhay nyo? Actually nga ho, yung mga mahihirap, malapit po ang puso ng Diyos dyan, kapatid Nakita ko po sa India yung pinakamayaman na tao, Naku kapatid, talaga hong lahat ng bili niya, nagugustuhan niya. Pero may karamdaman siyang hindi gumagaling. Nangangahulugan ho ba, kapatid, na pag mahirap po tayo, mawawala yung kagalakan natin? Ang isang mahirap na may Kristo po, alam niyo po, kahit na kumain po sa handaan niya ng 2 galong ice cream po, kaya niyang gawin. Bakit? Wala siyang diabetes Pag mahirap po kasi, di ba, salat sa pagkain. Hindi naman masyadong kumakain, pero pag dinalan mo ng pagkain sa Peace of Harvest, talagang pag kumain siya talaga, punong-puno yung kanyang sikmura kasi first time niya na makakain, hindi naman siya nagkakasakit. Yun pong kakilala ko ho sa Tumana, yung bahay ho nila, meron lang pong covering po, na parang, lang po, cloth o damit. Tapos gawa lang sa yero yung bahay, ang sarap ng tulog. Pumihilik pa. Pero yung katabi ho nila na village doon, lalaki ho, LGB po, hindi makapagkatulog po karamihan po doon at mapapansin nyo, may CCTV camera na kasi baka mamaya may mangyaring hindi maganda, may masamang taong magtatangka. Pero pag mahirap ka na may Kristo sa puso, kahit nasa ilalim ka po ng tulay, masaya ka. Amen? Hallelujah. Ako po mga kapatid, minsan nagko-commute ako, sanay ako mag-commute. Kumakain ho ako sa karinderya. Tinitignan ko ho kung minsan, pati yung mga tusok-tusok na yan, kumakain po ako niyan Nakikita ko ho, one time kumain po ako sa, yung po mga kwek-kwek po. Nung una sabi ko, baka mamaya ako nito Nakita ko yung baby na anak niya, pinapakain niya. Yung baby, kumakain yung baby, ganang-gana. O sabi kong ganon, kung yung nanay nga, pinapakain yung anak niya at nagtitiwala siyang malinis yung kinakain nila, bakit ako? Hindi rin ako magtiwala. Titikman ko lang naman ho. Minsan kasi tayo meron na tayong distinction Naku, nakakadiri yan, pastor. At siguro kung may kapatid po tayo na talagang mahirap, at imbitahan nyo po yung pastor ninyo, hinandaan nyo po ng pagpag. Alam nyo po, gusto ko ma-test yung pagpag, kung masarap po o hindi. Yan na lang hindi ko na-test po yung mga pinulot ko na pagkain sa basurang niluto ulit. Ay, pastor, nakakadiri. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Alam nyo po, mas matatatag pa nga yung kalusugan ng mga tao na yan na kumakain po ng pagpag kaysa sa atin na napaka-mitikuloso natin kung minsan. Kaya mga kapatid, huwag kayong malulungkot. Pastor, yung binigay po sa amin na anak ng Panginoong Diyos, may diferensya. Mga gala ka, binigyan ka nga ng anak Kayo ni say amen po. May iba po, sabi nila, naku pastor, sana hindi nila ako nagkaanak, may Down syndrome. Alam niyo po yung Down syndrome? Alam niyo po, halos lahat na nakita ko negosyante na may anak na may Down syndrome, pinagyayaman ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit pero pinagyayaman ng Diyos. Meron ewan ko po, sana wag tayong maging ganun po, na nakita pa lang po sa CT scan kaya nakita pa lang po sa ultrasound, may depekto yung bata, pa-abort na lang natin.
hindi magiging masaya buhay natin. Pinangungunahan nyo yung Diyos, kapatid. Bigay nyo na lang sa akin. Ako gusto ko magkaanak. Nalulungkot lang ako dun sa mga tao ho na yun na pero nyo, nagkaroon ng diferensya, pa-abort nyo yung bata. Pero ang isang mananampalataya, ano man yung ibigay po sa atin ng Diyos, naroon po yung kagalakan. Alam nyo po, para ako nakakatulog sa gabi, ang ginagawa ko po, every time matutulog ako, gawin nyo ko ito, epektibo po. Pagkatapos ng prayer, sasabihin ko sa Panginoong Diyos ang lahat ng pasasalamat ko. Salamat po sa merienda kanina, Panginoong Diyos. Ang sarap po ng banana Q na kinain ko. Maraming salamat po kanina, Panginoong Diyos. Nakabili po kami ng tissue. Salamat po kanina, Panginoong Diyos, sa tubig po na ininom ko galing sa gripo, Panginoong Ama. Maraming salamat po kanina. Mamaya ako tulog na ako. Kasi yung isang pusong mapagpasalamat sa Diyos, bibigyan ka ng kaligayahan at nakagalakan ng ating Panginoon. Minsan yun yung nakakalimutan natin. Isang basong tubig lang, hindi natin mapasalamatan. Kaya sana po yung Matthew chapter 10 verse 42, kapatid, sino mang magbigay ng isang maliit na basong tubig sa uhaw na pastor, uhaw na ho ako. Bibigyan po ng Panginoong Diyos ng pagpapala. Meron ho bang may tubig dyan? Uhaw na ako Meron ho yata doon. Salamat po. Purihin po, Panginoong Diyos. Thank you, Pastor Migs. Ayan, si Pastor Migs makakuha ng reward. Matthew 10:42. Sino man ang magbigay po ng kalitiitang tubig po, isang basong tubig, sa aking mga lingkod, hindi mawawala ang kanyang gantimpala. Painom lang ho, baka tumawag ulit yung Shopee ho Hallelujah. Praise God. Gawin nyo po yun yung mga hindi nakakatulog dito. Isa-isahin nyo po yung mga biyaya ng Diyos. Totoo yun, maski yung banana Q, pinasasalamatan ko. Within 30 minutes, tulog po ako kasi hindi matatapos po yung pagpapasalamat ninyo. Sasabihin ni Lord, tama na, lahat na ang pinapasalamatan mo, patutulugin na kita. Kaya pagka kayo po ay may insomnia, huwag kayong iinom po ng mga gamot. Pasalamatan nyo lang yung Diyos, pahihimbingin po kayo ng pagtulog. Can we say amen? Hallelujah. Kaya po, pagka sa landas ng kabanalan, hindi malungkutin Sabihin nyo nga masaya ka ba sa katabi nyo? Hallelujah. Can we say amen po? Mamaya matatraffic na naman tayo. Naku, hindi natuloy na naman yung ating pagbabakasyon. Naku, ubos na yung ating isasaing mamaya. Pero ang sabi po ng Biblia, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ikaapat po, ang sabi ng Bible po, ang dalamhati ay hindi lang landaso ng kabanalan. Iba po yung kalungkutan sa dalamhati Ang dalamhati po, dala ng kawalan ng pag-asa. Tingnan niyo po Sabi po ng aklat ng unang Tesalonica, tignan natin mabuti po ang tao na nagdadalamhati. Ang isang Kristiyano hindi dapat magdalamhati In the book of 1 Thessalonians chapter 4, dito po sa verse 13. Ang sabi po dito sa unang Thessalonica 4:13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga nangamatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Nakakita na po ako na, sino ba yung mga kasama ko po dito? One time po, umattend po kami ng service ng patay. Pagpunta ko doon sa service ng patay, dala ko po yung Biblia ko, dito po sa may Aglipay Cemetery, banda ho yun Doon po yung naalala ko na yun Nag-iiyakan po. Sabi po nung babae, sabi ko, hindi naman ito yung kapatid namin na pupuntahan. Artemio! Sabing gano'n, kung alam ko lang mamamatay ka. Umupo po ako doon, tapos nakikain na ho ako, tinignan ko. Tapos may tumawag sa akin, Pastor, bet wala pa kayo? Hindi pala ho yun yung patay na pupuntahan ko. Nangyari na ho sa akin yung kapatid. Sabi ko, nararamdaman ko na hindi ito yun, kasi nagdadalamhati Umiiyak talaga. Kung alam ko lang mamamatay ka, itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos nakatakda na sa tao na mamatay ng minsan. Kaya pag namatay ang Kristiyano, hindi dulot nito'y dalamhati, kundi pag-asa. Amen? Kaya wala ho dapat dito sa church na ito pag namatayan, talagang hahagulgul kayo, katulad nung narinig ko kay Artemio. Kasi alam po natin, lalong-lalo na nung namatay yung tatay ko, hindi ako na-insulto, pagpasok ko po dito, sabi sa akin, Pastor, congratulations sa papa ninyo.
Sa iba po, ano ho yun mamasamain pa ho yun Pambihira ito. Kaya po ako mga kapatid, wala po akong mga pamahiinan ho. Nung namatay yung tatay ko, nakagalitan po ako ng isang church member natin, kasama na rin ang papa ko po sa langit. Kasi Chinese po sila. Nakakulay pula po ako galing kami ng Puray po nun Pagpasok ko, bawal pala ako sa Chinese yon. Sumilip ako sa kabaon ng tatay ko, nakakulay pula ho ako, all red. Sabi sa akin, ikaw kapatid, lapit ka dito, bawal sa amin yan, kultura, mga Chinese. Sabi ko po, di ba pinag-aaralan natin, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At nakasuot ako ng pula, unang-una, hindi ko alam na namatay yung tatay ko, kaya tumakbo lang ako ng mabilis dito. Ang pula daw po kasi is prosperity. Bakit Pag namatay bang Kristiyano, hindi po ba prosperity po yun? Kasi nasa langit na po siya. Kaya nga yung sinasabi dito po ni Pablo sa iglesia ng Tesalonica, hindi tayo katulad ng taong walang pag-asa at walang Diyos, na pag dumating ang kamatayan, sila po ay nagdadalamhati. Sabi po ng Biblia, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at ng galak magpakilan paman. Kaya po pagka may mga dalamhati, kawalan ng pag-asa yun, very clear, sinasabi po rito sa 1 Thessalonians 4:13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga nangamatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng taong walang pag-asa. Tayo po lahat nakatakdang mamatay. Sa takbo po ng buhay ko ngayon masayang masaya po ako. Bakit unang-una may Kristo na ako sa puso ko. Natutunan ko po yung tunay na karunungan ng kabanalan na isi-share ko po sa inyo at ako naniniwala lahat ng nakaupo, upo kayo sa likod. Lahat ng nakaupo po rito sa church, maliligtas at may buhay na walang hanggan. Isama ko na rin yung mga nakatayo. Baka sabihin po nila, kami pastor nakaupo, wala na kasing silya Lahat ng naririto sa church na ito, maging yung nasa labas, pasok kayo. May buhay na walang hanggan kayo. Tignan niyo po yung conclusion, anong gagawin ng Diyos pag naitawid na po natin yung landas po ng kabanalan? Sabi po ng atin pong conclusion dito, pag nasa langit na tayo, ang ganda ng pahayag ni Isaiah, ang mga bulag ay makakakita. Meron ba dito, diabetic kayo, may problema na yung vision ninyo, hindi na kayo makakita, pero may pananampalataya ka kay Lord, ang mga bulag ay makakakita. At makakarinig ang mga bingi. Meron ba rito na, Pastor, hindi ko marinig binabasa ko na lang yung sinasabi niyo. Dahil sa kabanalan ni Kristo, ang mga bingi ay makakarinig, ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Pastor, may problema po ako. Ayan, Nanay Carmen, huwag kayong mag-aalala. Alam ko nakatutok po kayo. Kahit may problema po sa paglalakad ninyo, pag nasa langit ang sabi po ng Biblia, ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi, mula sa kaparangan ay aagos ang tubig, at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakapapasong buhangin ay magiging isang lawa, sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig, ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at ng lahat ng talahi. Pag tayo po ay nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, makikita natin ang kabanalan ng ating Ama na magbabago sa lahat ng mga bagay. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Salamat po, dakila't mapagpalang Panginoon, sapagkat itinuturo niyo po sa amin, Panginoon, yung tunay na kahulugan po ng kabanalan. We don't have to struggle na patunayan na kami po hindi magkakamali, sapagkat the more na gagawin namin yan, the more na ipapakita nyo pong hindi kami lalong makakaabot sa inyong kalawalhatian. Salamat po sa katotohanan ng tunay na kabanalan na ito, na ang aming puso po'y umaasa lamang kay Kristo, sa habag, sa awa, sa pagtigis ng kanyang dugo. Na kahit kami po ay natitisod, nadadapa, nagkakasala, at nagkakaroon po ng mga karumihan araw-araw, nakatitiyak pa rin po kami na kami banal sapagkat patuloy ang paghuhugas at ang pagpapatawad at ang pagtuturo po sa amin ng banal na Espiritu ng aming buhay na Diyos. Salamat din Panginoong Ama sapagkat sa pamagitan ng mga aral na ito, hindi po kami nabe-burden Panginoong Ama na maraming bawal yun Panginoong Diyos. Ang tanging nakikita namin kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroroon po ang kalayaan. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos,
Tunay nga pong pinalaya niyo po kami sa tanikala po ng pagiging self-righteous, sa tanikala po ng pagiging relihiyoso, sa tanikala po ng tradisyon, sa tanikala po ng pagiging miyembro po ng organisasyon. Kung hindi ibinigay niyo po sa amin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan, it is by grace that you have been saved through faith. It is not on ourselves, it is a gift of God, not on our own works, that no one should boast. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri po at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Tayo po ba'y pinagpala sa salita ng Diyos? Amen. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating mga tithes and offering. Pakihanda na po ang ating mga kaloob. At tinatawagan ko po si Brother Boy de los Reyes para po ipanalangin ang ating mga kaloob. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga kaloob. Yes, O Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord. Nagpapasalamat po kami ngayong umaga sapagkat muli ay binigyan ninyo kami ng pagkakataon upang makapagbigay po ng aming mga alay. Nagpapasalamat din po kami, O Lord, sa inyo pong mga blessings sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, O Lord. Nagpapasalamat din po kami, O Lord, sa kalakasang patuloy niyo binibigay sa bawat isa upang magampanan po ang kanila po mga trabaho at sa ganoon po ay maging daluyan din po sila ng pagpapala at sa ganoon po ay makapagbigay sa inyo. Panalangin namin, O Lord, ang aming mga kaloob na ito, ang aming mga blessings na ito, O Lord, ay magamit po sa pagpapalago na iyong bayan sambahan, sa pagpapalagana po na inyong salita at sa ganoon po ay makarating pa sa maraming kapatiran ng inyong salita at maialay namin ang kanilang mga kaluluwa sa inyong harapan. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis mong pangalan ng inyong anak ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Ngayon po, dadako na po tayo sa mga greetings po sa ating mga birthday celebrant at sa may mga wedding anniversaries. This week, January 15,
Happy birthday po kay Sister Elenita Gutierrez. January 16 kay Sister Jing Vista. January 17 po kay Brother Cloud Manuel. At January 18 kay Sister Lisa Palomar. May mga anniversaries po ba? At may mga bisita po ba tayo sa umagang ito? Si Brother Christian Radovan. Welcome sa iyo, bro. Inaanyaya ko pong pumunta po sa harapan ng ang mga celebrant po para po kayo ay maipanalangin. Sige po. Sige po, stretch out po natin ang ating mga kamay at speak blessing po pa sa ating mga celebrant. Hallelujah. Father God, we thank you, O God, for this brethren, Panginoon, na mga nagsiselebrant, Panginoon, nagsiselebrate, Panginoon, ng kanilang mga birthday, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Lord, na gumabay sa kanilang mga buhay. Samahan mo sila, Panginoon, anumang sitwasyon na kanilang dadanasin, Panginoon, sa kanilang buhay, O Lord God. We speak blessing, Panginoon. We speak breakthrough, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Ama. Maging patuloy, Panginoon, maging pagpapala sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ganon din, Lord, sa aming bisita, Panginoon, sa umagang ito, Lord, si Christian Radovan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, hindi lang ito ang una at huli na kanyang pagdalo, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, upang makapakinig at makasama namin siya, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Marami pong salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating mga announcement. Patuloy pa rin po ang ating Bible study na ginaganap po every Wednesday, 7 o'clock in the evening sa ating pong Facebook page. Mag-follow lang po kayo sa Peace of Harvest Christian Ministry at i-follow nyo lang po yung page na ito at matunghayan nyo po si Pastor Archie sa mga mensahe ng Panginoon, maging si Pastor Mel Bisda. Ganun din po sa mga prayer meeting, iniimbitahan po namin kayo every day, 5 o'clock in the morning to 6 o'clock. Ganun din po ang every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Via Facebook Messenger po ito. Paki-approach lang po si Sister Emmy kung gusto nyo pong mag-join para po ma-add po kayo sa GC. Okay po, may announcement din po ang Women's Ministry. Meron po silang fellowship today after the service. Iniimbitahan po ang mga kababaihan na mag-join po sa fellowship ng mga women's po. Ganun din po sa Men's Ministry. Meron po tayong gawain after the service. Magre-repair po tayo ng mga dapat i-repair dito po sa ating bahay-sambahan kasi po tayo po yung responsible po para sa kaayos po at kagaganda ng ating bahay-sambahan. Sa announcement din po sa next Sunday, January 21, ang ating pong presider is si Brother Vic Soriano. Sa ating prayer tithes and offering, Sister Linda Soriano. At po sa ating flower bringer at ang Soriano family. Kung wala na po, yung couples night po pala sa February 11, 2024. Yun po ay para po sa ating Valentine's presentation sa mga couples po. Iniimbitahan po ang mga couples, maging ang mga widow at mga widower. So, we hope so na makapunta po tayo at yung mga further details po tsaka yung mga location po ay to be announced po sa later po. Kaya po, kung wala na po, inaanyahan ko na po si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Pwede na po kayo magparehistro mamaya sa labas para po sa ating couples night. At para lang malaman po namin yung number po ng gusto pong dumalo.
So lahat po ng mga couples, yung widow pwede po, yung mga engaged na, pwede po na tayo po ay magpalista. Before we start sa ating pong prayer, asa po si Sister Lisa Palomar po yata ay may thanksgiving lang na sasabihin po at patotoo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Tanggalin ko na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ako sa harapan ninyo at ako po yung nagpapasalamat sa ginawang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Sa panibagong taon po na ipinagkaloob niya. Noong isang taon po kasi, 2022 pa po, na-diagnose po ako ng stage 2A, breast cancer. Then, nag-undergo po ako ng mga test. So, napaka-tedious po ng mga pinagdaanan ko na test. At salamat po dahil sinamahan niya ako. Meron pong time na nag-claustrophobic po ako doon sa mga MRI. Hindi po ba alam niyo po yung pag pinasok kayo parang kala nyo endo na kayo sa nicho. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, nadaanan ko po iyon dahil sa mga pangako niyang salita na tama naman po na devotion ko, pinadama niya po yung Isaiah 43:10 na huwag ka matatakot, sasamahan kita, ako ang yung Panginoon Diyos na nagsasabi, hindi kita pababayaan. At yung na-undergo po ako na-opera po ako ng December 27, 2022. So, after po noon, nagpagaling, dapat po ay ikikemo na ako ng February. Hindi po yun natuloy. Mabuti po sinabi ko sa doktor na meron pong, akala ko po ay almoranas. Ang tawag po nila ay fistula. So, nag-undergo po ulit ako ng isa pang operation noong February 22, 2023. So, yun po ay yung mga yung mga napagdaanan ko po iyon. Kung sa sarili ko po, hindi ko po yun kakayanin, pero ang Panginoon po ang nagbibigay ng kalakasan. Then, hindi pa po niya ako pinakimo kasi po ay talaga naman pong mahirap. Pag ikaw po ay kikemo, kailangan malakas ang katawan mo. Napakabuti pa niya yun. Pinapakita po niya yun sa akin pag ako'y nag-iisa, pinadadama po niya yung mga bagay na yon. So, nag-undergo po ako ng chemo, March 25 hanggang May 30. Yun po. Ang pinakamahirap po talaga yung papunta na po ako ng second chemo ay bigla na lang naliligo po ako, biglang nalaglag lahat yung buhok ko. Siyempre, tao lang po ako. Habang naliligo, umiiyak. At wala, gulo-gulo na po. Hindi na po ako nakapasok sa office noon, nung bandang April na yon. So, after noon, nagtuloy-tuloy na po yung session. Then, pinagpahinga po niya ako. At napakabuti po niya kasi hindi katulad nung iba na hindi pa ganun kagaling ang mga sugat, nag-undergo na rin ng mga radiation. Pinagaling po ako ng Panginoon na healed na bago ako nag-undergo ng radiation na 25 days, araw-araw po iyon from August 15 to September 19. Ayun po. At salamat po sa kanya dahil doon sa radiation na yon, nakita ko po ang kanyang katapatan at for being me all throughout. At saka po yung doon po sa chemotherapy session, yung kalakasan na ipinagkakaloob niya. Hindi po biro-biro ang chemotherapy na after 2 days, nandun po yung effect. Talaga pong nanghihina ka, para ka po naglilihi, lahat ng amoy, ayaw mo. Yun, naranasan ko po lahat yun. Pero ako po yung nagkikemo na lalo pang tumaba. Yung iba po, makita nyo,
papayat. Talaga po lumaban ako doon. Yung asawa ko po, lagi akong pinagluluto ng mga gulay, yung mga ganun. Dahil po pag kayo nakikimo, dry po yung bibig nyo. So, may nakaredy po akong melona lagi. Malamig yung bibig ko. Kahit kung sabihin bawal, sige, go ko pa rin. Kailangan mo lumaban. Kaya nga siguro po maraming natatakot pa nagkikimo. Nataong sigurong mahina ang katawan, hindi sila nakakaligtas doon. Pero pagkasama po natin ng Panginoon, siya po yung nagbibigay ng kalakasan sa akin. At doon po din sa aking pong radiation session sa Medical City, marami po ako nakilala na hanggang ngayon mga kaibigan ko po. At doon po ay na-share ko ang Panginoon saka ang kabutihan ng Panginoon. Lalo na po, meron kaming GC. Siyempre, dumadaan sila sa panghihina, parang nawawala ng pag-asa. Pero yun po yung ginagawang way ng Panginoon para ma-share ko ang salita niya. At higit po sa lahat, meron doon sa GC namin, meron kaming nakasama din na may edad na siya. Nag-pass away na po siya noong, ito pong December, taga Rancho 1. At yung pong mga kasama namin, siyempre po, kung mag-share ka ng salita ng Diyos, i-share mo po yung paano sila lalakas, lalo na spiritually. At salamat sa Panginoon dahil doon po na gagamit niya ako. At nakikita po natin, ang cancer, pwede niyang i-destroy yung ating confidence and faith in God. But hindi ko po hinayaan yon. Ang cancer po may steal our joy and peace. But ganun din po, hindi ko hinayaan. Cancer may kill our purpose, but still, I didn't let it. Dahil for I know in my heart that greater is He who is in me than he who is in the world. That God is my greatest encourager and my blessed hope. This battle is far from over, but I put my trust in the Lord, for He holds my tomorrow. At isa pa po, behind every cancer fighter, there is an even stronger support system. Kayo po yon ang aking mga kapatid sa Panginoon, na hindi po kayo nagsasawang manalangin para sa akin at ang aking pamilya na sobrang support, lalo na po yung aking panganay, yung aking 4 na anak, hindi po nila ako iniiwan. At salamat sa Panginoon, meron akong anak na Gin Lady na sobra pong support sa akin. Kung wala po yung mga health card nila, ni Louie, tsaka ni Gin Lady, saan po namin pupulutin yung daan-daan libo na yon na ginastos? Hanggang ngayon po, itong January, mag-undergo rin po uli ako ng mga test. At salamat sa Panginoon kasi siya po yung provider na yon. Siya po ang nagbibigay. At ganun din po, aking mga malapit na mga kaibigan, alam nyo ko sino kayo, lalo na po rin kayo, Pastor, sa mga inyong mga panalangin sa akin. Salamat din po yung pag-anoint nyo ng oil sa akin. Noon po, nadama ko na talaga pong napakabuti ng Panginoon. Siya po ang powerful sa lahat. At yun po yung kaibahan natin na nakakakilala sa Panginoon. Ang iba, takot na takot pag sinabing ganon. Dati po ako, pag pinag-usapan yan, hindi ko siya iniintindi. Pero pag ikaw pala dumaan sa ganito, tanggapin mo at endo ng Panginoon na tutulong sa iyo, may kapayapaan sa ating puso. Hindi ko iniisip yan. Dahil hindi po ba ang COVID, anytime, bigla ka na lang namamatay. How much more po ito na mahaba po ang ipagkakaloob pa niya sa atin na buhay. Salamat po sa Kanya at salamat po sa inyong care, sa inyong pagmamahal. Alam ko po naman na hindi po ako, wala po ako sa harapan nyo, kundi po doon sa inyong mga panalangin at sa kapangyarihan po ng Panginoon na siyang patuloy na nagpoprotekta sa atin. At ito po yung sabi nga po niya na Isaiah 41:13, ako ang Panginoon na iyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing, huwag kang matatakot dahil tutulungan kita.
ito po yung verse na binigay niya sa akin. Kaya nawala po yung pagkatakot ko doon sa mga test. Ayun po yung, doon ako po na-amaze sa kanyang salita, sa kanyang kapangyarihan na talagang hindi niya tayo iniiwan, di pinababayaan. Pinapadapan po niya. Isang tawag lang po natin sa kanya, nandun lagi siya sa ating tabi. Hindi niya tayo iiwanan. Salamat po at nagpapasalamat po talaga ako sa panibagong taon na ipinagkaloob niya sa akin. At 59 na po ako, 6 more years, malapit na akong mag-retire sa service. At iyon po ay, I'm looking forward to that po. Salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. There is a bigger sabi nila, Big C. Big C is the Lord Jesus Christ. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Lord, bless na bless po kami sa lahat ng mga patotoo, sa lahat ng mga salita mo, na patuloy na nagpapalakas po sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Lahat ng kalungkutan, lahat ng dalamhati ay nawawala sapagkat naniniwala kami ang Diyos po ay buhay. Patuloy, Lord, nakalagak ang aming pananampalataya. Everything works together for good, especially for those who love God. Patuloy lang po kami, Panginoong Diyos. We will go with your flow, Panginoong Ama. Ano man ang mga plano, ano man po ang in-stored sa amin in the future, ang hinaharap, ikaw po ang Diyos, gaya ng inawit namin kanina, nakaluklok ka sa inyo pong banal na trono. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal ng Espiritu, Ama, kung paano pong binitawan ni Moses ang lahat ng mga pagpapalang ito sa mga Israelita, sa aklat po ng bilang, doon po sa 6, 24 hanggang 27, binibitawan ko po, Panginoong Ama, sa lahat ng mga kapatiran. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at pagpakilan pa man. At gaya po ng binitawan ni Haring David, Panginoon, in Psalms chapter 23 verse 3, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Muli po nating awitan ng ating Panginoon sa Kanya pong kabutihan at katapatan sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Today, your love will break through. Your mercies are new. They never fade, and all your promises are true. Today, your power displayed will not be restrained. A God, you reign, with one voice we proclaim. You are faithful, you have been so gracious. Through the storms, our refuge, we find our strength in you, Lord. In you we are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail. Believe in this truth today. Today, we live.
open blind eyes, that they may see there is no greater one but Christ today. As always you've been, forever you'll be the one who saves. Jesus, there's no other name. You're grateful. You have been so gracious. Through the storms, our refuge, we find our strength in you, Lord. In you we are grateful. You hold the future, Lord. Sovereign God, your purpose will prevail. We'll live out this truth today. Isa po magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless you all. You are faithful. You have been so gracious. Through the storms, our refuge, we find